Okay, so sa hindi na pagtatagal, on behalf of our Pastor Melvin Ramirez, to our Pastora Grace, and to all the leaders, narito po ang inyong lingkod upang gamitin ng Panginoon at alam ko na merong nakahandang pagpapala ang Diyos sa inyo ngayong araw na ito. Not only you, kasi ako unang pinagpala ng salita ng Panginoon and I will share to you. Gagawin po natin ang makakabuti sapagkat instrumento lang tayo ng ating Diyos. And I believe the Lord is with us at sasamahan tayo ngayong umagang ito. Okay, let us open our Bible in the book of Romans. Romans chapter 13, verses 11 to 14. O babasahin ko po sa Tagalog, sa Roma, Kapitulo 13, talatang 11 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Let us bow our head and let us pray to our God. Hallelujah. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ikaw po'y aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ipinagpapasalamat namin ang araw na ito sapagkat alam namin may nakalaan kang pagpapala sa iyo pong mga anak na nauuhaw at nagugutom sa iyong mga salita. Hinihiling po namin, Panginoon, gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin upang taniman ang iyong mga salita at ito'y sumibol, yumabong, magbunga upang kami hindi manatiling alipin ng kasalanan, kundi kami maging isang mananagumpay bilang isang mananampalataya na sumusunod sa iyo. Narito po ako bilang lingkod mo, nagpapasakop sa iyong kalooban. Let the power and the anointing of your Holy Spirit be upon me, Lord, to preach your word with power and authority. Naniniwala po ako, Panginoon, may gagawin ka ngayong araw na ito. At alam namin, Panginoon, gigisingin mo kami upang kami maging handa sa anumang bagay na darating, lalong higit ang iyong pagbabalik. Dakilang Diyos, anumang gawa ng dyablo upang agawin ang iyong mga pagpapala ay aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Yesus in the name of Jesus. At hinihiling po namin ang iyong Santong Espiritu na siyang sumama sa amin hanggang sa katapusan ng pangangaral na ito. We claim the victory because we ask this with faith in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Parang humihina yata, no? Inaantok na ba kayo? Lakasan nga natin yung palakpak. Yan! Okay, at tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Are you ready? Amen. Simulan na po natin, mga kapatid. Alam niyo po ba, na sa oras na ito, I believe that the challenges and difficulties faced in the world today are a call for a spiritual awakening. Lahat po na nangyayari ngayon is part ng paggigising sa atin ng ating Panginoon. Especially the global crisis
or even the random events of natural disasters. Kung makikita natin ngayon, grabe ang baha sa Pilipinas. Marami ang mga lumubog, mga nakita natin. And even the natural disasters, economic hardships, and even now, katatapos lang po mga kapatid ng Iran and Israel. Pero kahapon lang, Thailand and Cambodia ngayon ang nagbabanatan. And that is a part that the Lord is wakening us on what happened to the world right now. And not only to the world, even in our personal struggles in life. How about your health issues? Dumarating yung karamdaman sa iyo to wake you up. Amen? Near-death experiences na parang maaaksidente ka o naaksidente ka na mismo. O may nangyari sa iyo na near-death experience to wake you up in your faith in the Lord and even the job loss na walang ka ng trabaho. Akala mo, ganun lang. But the Lord is wakening you up or financial difficulties. Na ang nangyayari, bakit ganun? Na-bankrupt ang aking negosyo? Bakit ganun? Ang dami kong utang. Halos lubog ako. Hindi lamang hanggang liig, ang pusulo, ang utang ko. Paano ako makakaahon dito? And that is part of the awakening for God's call. Even our relationship breakdowns. Iniwanan ka ng iyong minamahal. Na sinasabi mo, hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Hello. Buhay na buhay ka nga ngayon eh. Kahit wala siya eh. Because of the grace of our God. Hindi siya, kundi ang Diyos. Mahirap mabuhay nang wala ang Diyos. Yun ang totoo. Pero yung iwanan ka ng boyfriend mo, nung asawa mo, no. So all of this is called God's wake up call. And this is our title this morning. God's wake up call. Sabi mo sa katabi mo, God's wake up call. Ibig sabihin, ginigising ka ng Panginoon. Amen? Ginigising ka ng Panginoon dahil baka tulog ka na. Tapikin mo yung katabi mo, baka tulog na kayo habang nagpipreach ako. Gising pa naman. Okay. Take note of this word, brothers and sisters. This word, basahin po natin. I-take note po ninyo ito, mga kapatid. God has no intention of making your life meaningless. He put you on this planet because He has plan and purpose for your life. Take note, walang intensyon ng Diyos na mabuhay ka na walang kabuluhan. Ginawa ka ng Panginoon because there is a purpose. Ang isang bagay ay ginagawa dahil may paggagamitan. Ang martilyo ipinangpupukpok, hindi ipinanglalagari. Nakakita na kayo martilyo, pinanlagari. Mali ang purpose nun. Mali ang paggamit nun. Amen? Yung plancha, ay ginagamit pang plancha yun. Hindi yung ginagamit pang plancha ng muka. Sa damit po yun. Amen? So pagka ginamit mo sa muka, it's wrong. Amen? So take note, He put you on this planet because He has plan. May plano siya. And He has purpose on your life. Kaya wag kang magtataka, bakit narito ako? Bakit pa ina-imbitahan pa ako ni Sister Nimpi? Birthday lang naman. Bakit ngayon nandito na ako nagpapatuloy? Because God has planned for your life. Amen. Hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na narito kayo. Naimbitahan lang kasi ako ni Sister Grace, kaya andito ako. No. That is not an accident. That is a purpose and plan
of our God. And God has a specific intention. May specific siyang intensyon for you that He wants to fulfill in your life. Meron siyang intensyon na dapat mo lang pakinggan at dapat mo lang tanggapin, mga kapatid. Maaari, mga kapatid, ang iba sa atin dito matagal na tinawag ng ating Panginoon at sumunod sa Panginoon. Maaring ang iba naman, mga kapatid, ay ngayon pala nagpapasimula, gagaya ng ating mga kapatid. Amen? Pero alam niyo po ba, ako tinawag ako ng Panginoon at the age of 17. Hulaan niyo na lang kung ilang taong kung ako ngayon. Bahala na kayo. Kung 40, okay lang, mas maganda. Kung 50, hindi naman. Medyo mabababa na konti. Hulaan niyo lang. Pero alam niyo, tinawag ako ng Panginoon at the age of 17. Kagwapuhan ko pa po noon. Ako na ang aamin. Kasi wala namang iba magsasabi noon. Ako na lang. Pati nanay ko. Sinasabi, ang gwapo ng anak ko. Alam niyo, at the age of 17, hindi ko alam na may purpose ang Panginoon. Binata ako noon. Ang inaatupag ko, manligaw. Inaatupag ko kung anong bagay sa mundo. But God is calling me at that time na hindi ko alam. Tinawag ako na hindi ko alam. Hanggang sa nakasama ko ng mga pastor. At tumuloy-tuloy ang aking buhay. Pero isang araw, ginising ako ng Panginoon kasi nanaginip ako. Nanaginip ako, mga kapatid, na ako ay nasa gilid ng bangin na nakaupo at nakikita ko yung mga hinog na palay. Ang sabi nung naririnig ko, ay anihin mo yan. Kunin mo, gapasin mo yung mga palay na yan. Ang sagot ko doon sa naririnig ko, hindi po ako marunong magsaka. Yung ang pagtatanim, hindi ko nga alam. Pagka-araro, hindi ko nga alam eh. Lalo na yung paggagapas, hindi ko alam yan. Naririnig ko, nakikipag-usap ko, hindi ko alam. And one day, the Lord is speaking to me. Pinaliwanag ng pastor, bro, may calling ka. Tinatawag ka ng Panginoon to preach the gospel of the Lord. And at that time, alam nyo, tuloy-tuloy ang buhay. Binaliwala ko yun. Hanggang sa dumating ang time na nagkagulo-gulo na ang buhay ko, pumasok na ako sa droga, kung ano-ano mga bagay. Alam yan ng aking kapatid, wala sayang, wala dito. Alam yan ni Mrs. At alam nyo, isang araw, kinausap ako ng Panginoon, itigil mo na yan. Tigil mo na yan, pamababae na yan. Sabay-sabay pa kung minsan. Tigil mo na yan. Even yung pati sa bading, pati sa pag-inom ng alak, even sa paninigarilyo, tigil mo na yan. Gusto kong gamitin kita. Because I have purpose for you. And at that time, umiiyak ako. Alam nyo, nagpipreach yung pastor, sa likod umiiyak ako. Iyak ako ng iyak, pero hindi nila, yung lahat, hindi man na umiiyak. Ako lang ang umiiyak. Ba't nag-iiyak ako? Ba't ganun? And then, nung tumawag yung pastor, bigla akong lumapit sa unahan at nakataas ang kamay na umiiyak ako ng umiiyak. Hanggang sa hindi ko na po nakaluhod na pala ako. At ipinag-pray ako ng pastor. And then kinausap ako ni nanay, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagkaganon? February 14, at that time, araw ng mga puso. Alam niyo, dumalo ako, bakit ka mo? Kasi, akala ko, makakakita ko na naman ng panibagong magugustuhan ko. Kasi Valentine's. But the love of the Lord ang narinig ko. And at that time, mga kapatid, nag-decide ako to study in the Bible school. And at that time, nag-aral ako. Within 2 years and 1 year is the mission. At ipinakita sa akin ng Panginoon na tinawag niya ako sa aking buhay. At alam nyo, tuwang-tuwa ako. Kasi hanggang ngayon, hindi na baliwala ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? Amen? So, maaari, ang iba naman sa atin ay hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Alam mo ba yun? O kinakausap ka ngayon ng Panginoon. Ang iba naman, maaring isipin mo na parang matanda na ako.
Di na ako pwede. No. Like I said, but wherever you are in your walk with the Lord, I believe God brought you here because He wants you to hear His awakening word today. Ano man ang kalagayan mo ngayon, minamalit mo ang sarili mo, but I tell you, kakausapin ka ng Panginoon ngayong oras na ito. Gusto niyo po bang makinig? You need to respond. Basahin natin yung verse natin. Ang sabi po dito, Romans 13:11, and do this understanding the present time. Ano yung present time? Ngayon yun. The hour has already come for you to wake up. Magising ka from your slumber because our salvation is nearer now than we first believed. Verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Alam niyo po ba, may dalawang klase po in the ancient time sa Griego pagdating sa word na time. In an ancient time, Greek philosophy, there is chronos and kairos represent two distinct concepts of time. May dalawang klase po na tinukoy si Apostol Pablo pagdating sa pagtukoy sa time. Ang una ay chronos. What is chronos time? Pag sinabi pong chronos time, it refers to a linear, sequential time, measured in seconds, minutes, hours, and so on. Much like our modern concept of clock time. Nakita yung clock time? Patakbo, pabalik-balik, pabalik-balik, pabalik-balik. Chronos time is referring to a passing of time. It is a passing of time. Parang ganito po yun. You wake up, go to work, you come home, you go to bed. You wake up, you go to work, you come home, you go to bed. It's continuous passing of time. Inuubos mo lang ang oras mo, paulit-ulit sa ginagawa mo sa buhay mo. Darating yung time, okay? Wake up, go to work, you come home, and go to bed. That is a chronos time. But, in our verse na binasa, in Romans 13:11, that is called by Paul, ano yun? It is a kairos time. Pag sinabing kairos time, mga kapatid, is referring to limited period. It is a decisive or critical moment in time. Ngayon na! That need an action to be taken. Hindi kailangang umikot o lumipas ng lumipas ang iyong oras. It needs to action to be taken. Ngayon na. Pakisabi nga, now na. At pag sinabing kairos time, it means it is a turning point that must be pressed through to achieve His God-intended purpose. Ngayon na kailangang gawin mo ang intended purpose ng Diyos sa buhay mo. Pag sinabing turning point, ano ang ibig sabihin ng turning point? Turning point, the time when a situation starts to change. Ngayon na ang araw ng pagbabago. Amen? Saan? Important kasi may dalawang uri ng pagbabago eh. Pwedeng magbago ka sa mabuti, papunta sa pasama.
Pero yung isa, masama, papunta sa mabuti. And Paul said, this is the time to change to important. Anong importante? Unahin ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Special! Special kapag nasa bahay ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. And positive way of worship is in the house of the Lord. This is the time. Hindi ka na dapat pabalik-balik. Wake up, go to work, go home, and go to bed. Isama mo ngayon ang iyong plano. Yung plano na ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. And if we say, Kairos moment, it means is where the decision or action was reshaped, changed, and become positive to achieve God's purpose. Ngayon na, magbabago na ako kasi gusto ko nang i-achieve ang purpose ng Diyos sa buhay ko. But the question is, eto ang tanong, are you sleeping spiritually? Mulat na mulat ka physically, but the question is, are you sleeping spiritually? Pag sinabing sleeping spiritually, it is unaware of God intended purpose for your life. Tulog ka, meron nang ipinapagawa sa iyo ang Diyos, pero tulog ang espiritu mo. Hello? Yung bang parang nakita na kayong ginigising nyo, pag tulog na tulog talagang kahit anong gawin mo, mas lalo yung nagtutulog-tulogan. Diyan dito ang ginising na nagtutulog-tulogan. Kahit anong gising mo, nagtutulog-tulogan, hindi gigising yun. And most of the Christian right now, and even the one who called by God, they are sleeping spiritual. Na kahit anong message na naririnig, parang tulog eh. Mas lalo kapag nagtutulog-tulogan. Dennis, gising na! Rinig mo eh. Hindi ako gigising. Dennis, gising na! Hindi ako gigising! Mamatay kang pagtatawag dyan, hindi ako gigising. Ganon ang spiritual na situation ngayon ng mananampalataya. That's why Colossians says, in 1:13 verse 14, God has rescued us from the power of darkness and brought us into the kingdom of His Son, whom He loved us. Alam nyo, hinugot ka na sa dilim. Di ba, may kanta, hinugot ka daw sa dilim, dinala ka sa liwanag. At ngayon, hindi ka lang basta dinala sa liwanag, dinala ka sa kingdom ni Jesus Christ. Pag sinabing kingdom ni Jesus Christ, siya yung king mo. At pag sinabing siya yung king mo, dapat sinusunod mo yung king mo. And next, anong sabi ng 14? His Son paid the price to free us. Ipinapaalala ni Pablo, ang Panginoong Yesus ang bumili sa'yo. Binayaran ka kasi inagaw ka ng darkness. Inagaw ka ni Satanas. Ngayon, ibinalik ka ng Panginoong Yesus para sa tamang lugar mo. And that is the light of the Word of God. Amen. Which means that our sins are forgiven. Akalain, sino ba ang pinaka-bless ngayon? Kundi yung patawarin ka. Lalo na kapag may utang ka. Wala ka ng utang ngayon. Zero. Ay, sinong lulundag sa saya kapag kaganon? Sino dito may mga utang? Oh, hindi kayo aamin. Alam ko, hindi kayo aamin yan. Kasi baka mabuko kayo. Pero isa sa pinakamaganda, no? Yung marinig mo, wala ka ng utang. Bayad na. Sino nagbayad? Basta bayad ka na, wag ka na makinig, wag ka na maingay. Saan ka mo? Sigurado mapapatalong ka sa saya. Wow! Ay, grabe yung utang ko. Laki! Pero binayaran. Sino nagbayad? Huwag ka nang maingay. Pero ngayon sinasabi sa'yo, si Jesus ang nagbayad ng utang mo. Yung kasalanan mo, tinubos na ng Panginoon. Marumi. Subalit ngayon, pinalinis ka na ng Panginoon.
And you are now in the kingdom of Christ. You are in the house of God. That is the purpose of the Lord. Amen? Balikan natin yung Romans 13:11. Sabi dito, sa mababaw na salin, don't get so captivated and exhausted in taking care of your day-by-day obligations. Huwag daw tayong mahook. Huwag daw tayong, matali sa araw-araw nating obligation sa buhay. That you lose track of the time and doze up, oblivious to God. The night is over, dawn is about to break. Be up. Tumayo ka! Gumising ka! And awake to what God is doing. Dapat makita mo na gumagawa ng Diyos sa buhay mo. Dapat hindi na ang focus mo ang mundong ito. Ang focus mo, may ginagawa na ang Diyos sa buhay ko. Wow! Pag sinabing be up and awake to what God is doing, He is calling you to a deeper level of walk in Christ. Ngayon, kung dati ganito ang level ng walk mo kay Christ, ngayon, tinataasan na ng Panginoon. Kaya magtataka ka, bakit matindi yata ang pagsubok na dumarating sa akin? Mas mabigat. Kasi gusto ng Lord to higher the level of your walk with Christ. And not only to higher the level of your integrity. Pag sinabing integrity, yung iyong katapatan, yung iyong pamumuhay, nakarapat-dapat sa Panginoon. Gusto niya mag-level up ka na makita, wow, ang laki ng nabago dito. Grabe dati kung magmura ito. Bukang bibig na niya, bulaklak na niya sa labi niya, puro mura. Ngayon, alam mo kung anong bulaklak? Puro mahal. Dati mura, ngayon mahal. Mahal kita sa Panginoon. Amen? Ay, dati puro mura eh. Puto 80 ka! Ngayon, mahal kita sa Panginoon. Amen? Ang sarap pakinggan. Kasi, nag-higher level yung iyong integrity. Ano ba? To a broader reach of spiritual influence. Tinatawag ka ngayon ng Panginoon to influence others. Maging magnet ka. To carry them in the feet of the Lord Jesus Christ. May purpose ka. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito without a purpose. You have the purpose. And now is the time to reach them and bring them in the feet of our Lord. Kaya pasalamat po yung mga nagdadala ng kaluluwa. Your time is the best time na natutuwa ang Panginoon. Paano naman yung iba? Tulog pa rin ba? It is the time to wake up. Now, my question is, what is the meaning of God's wake-up call? Alam niyo kung anong meaning? Ito. God's wake-up call is a reminder that life is finite. Pag sinabing finite, may hangganan. Akala mo kasi, para bang hindi ka na matatapos sa mundong ito eh. Kaya kung ano-ano, kayod marino ka. Kahig ng kahig ka dito. Bili ka ng ganito, bili ka ng ganon. Patayo ka ng ganito, patayo ka ng ganon. God's wake-up call is a reminder that life is finite and that a relationship with God should be a priority. It's a chance to refocus, realign, and deepen one's faith. Kaya ginigising ka para i-remind ka na ang dapat priority mo, ang Panginoon. Pangalawa, God's wake-up call
It is an invitation from God to draw closer. Seek His guidance and align one's life in His will. Kaya ginigising ka kasi ang priority mo dati, ikaw. Priority mo dati, mundo. That's why meron kang God's wake-up call ngayon para i-remind ka na kailangan maging closer ka kay Jesus, seek His guidance, and align one's life with His will. Not your will, but His will. Hello? Kasi most of the time, tayo yung nasusunod eh. Di ba? Ang nangyayari, hindi, Lord, gusto ko ito. Huwag mo akong pakialaman dito kasi ito gusto ko eh. But now is the time, kaya ginigising ka. Third, God's wake-up call, it can serve as a reminder of the consequences of straying from God's path and the need to return to Him. Nagkakaroon ng God's wake-up call para ibalik ka. Saan? Sa Diyos. Kasi kung minsan napapalayo ka sa Diyos, nawawala ka sa alignment ng Diyos, kaya ginigising ka ng Panginoon para ibalik ka. Saan? Sa tunay na path ng Panginoon. Second, ano ba ang example ng God's wake-up call? May mga example yan eh. Alam niyo kung ano example? Tingnan po natin. Sabi diyan, a near-death experience. Nakaranas ka na ba na halos ikamatay mo? Kalain mo, nagtai ka lang, no? Walang tigil ang tae mo. Talagang tubig na tubig ang tae mo. Halos matuyot ka na. Kadudumi, no? Diarrhea. Kalain mo, near to death pala yun. Ginigising ka, nagtatatai ka. At nung nagpunta ka sa ospital, dehydrated ka na po. Munti ka nang mamatay. God's wake-up call. Pagtatai pa lang. Amen? Kung natatawa kayo, baka dinanas nyo yan. Pero totoo. Akala mo simple. But God's wake-up call. Ano pa? The loss of loved one. Yung pagkamatay o pagkawala. Kuminsan, pinaparana sa'yo ng Lord because of God's wake-up call. Ano pa? A sudden illness, yung bigla ka nagkaroon ng matinding karamdaman. Alam niyo kung bakit nabuo ito? Because when I heard si Sister Arlene, di ba? And Brother Bong, bigla na lang inatake. Ngayon, nasa ospital, 2 weeks na. And then, si Sister Arlene, meron naman siyang nagkaroon ng bukol, ano? Ang kanyang ovary. And biglang pumasok sa akin ang word na God's wake-up call. Sometimes, ipapahintulo talaga sa'yo ng Lord na magkaroon ka ng karamdaman para gisingin ka. That your life is finite and only God can extend your life. Palapakan natin ang Panginoon. Bibigyan kita ng example ng mga Bible character na ginising ng Panginoon. Una, ito tulog talaga to eh. None other than but God's wake-up call to Jonah. Ay, ito nagtutulog-tulogan din to eh. Why? Kasi tumakbo siya sa calling niya sa Panginoon. Alam ko meron sa inyo dito, may calling ng Panginoon pero tumatakbo. Hello? May calling pero ayaw tumugon sa calling. Tumatakbo. O ito, ano nangyari kay Jonah? Tumakbo. Pupunta ng Ninive, abay nagpunta ng Tarsis, opposite side. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng Lord ng ano? Matinding bagyo. Sinasakyan niya, talagang matindi ang nangyari. At ang mga kasamahan niya, ano nangyari? Itinapon lahat ng mga bagay na kagamitan para lang hindi sila lumubog.
At anong ginagawa ni Jonah sa ilalim? Tulog. At kinausap siya ng kapitan. Ba't natutulog ka? Kami mamamatay lang dito. Tutulog-tulog ka dyan. Tumawag ka sa Diyos mo. At alam nyo, ang sabi, tinampo ninyo. In verse 9, sabi dyan, sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Nagpakilala na siya. Kasunod, verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Ayun na. Tumakas po ako sa tumatawag sa akin si Yahweh. At ano nangyari? Nakadama ng matinding takot. Ayun na. Ang mga nakarinig kaya sinabi nila kay Jonas, anong sabi nila? Napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Napakalaking kasalanan ang tumakbo ka sa tawag ng Panginoon. The Lord is speaking you right now. Kung tutugon ka, bahala ka. Pero itong matindi sinabi, malaking kasalanan. Kasunod, lalong lumakas ang bagyo. Nung narinig yun, lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat, para maligtas kami? Sumagot si Jonas. Anong sagot ni Jonas? Tinampo ninyo, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Sunod, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw. 3 araw, saan? At 3 gabi, saan? Sa tiyan ng balyena. Sa tingin nyo, mayroong babang mabubuhay na nasa loob ng tiyan ng balyena? Jonah experienced the death. But because of the grace of God, ano nangyari? Wake up call. Pagbuka. Nandun siya sa loob ng, Panginoon, patawarin mo lang, hindi lang ako tatakas, ayoko na tumakas, ayoko na, please, Lord, wag mo ako patayin, Lord! Dininig siya ng Panginoon. At ibinuka ng bibig ng balyena. Saan ipinuka? At itinapon si Jonah sa tinatakasan niya. Walang iba kundi ang Ninibe. Second, God's call or God's wake-up call to King Nebuchadnezzar. Kilala niyo si King Nebuchadnezzar? Isang napakayabang na hari. At alam niyo, nagpagawa pa nga ito talaga ng repulto niya. Para siyang sambahin, kilalanin, at sabihin na siyang pinakamakapangyarihang hari. Pero alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Tinampo ninyo. Ito. Daniel 4:29-33. Pagkalipas ng 1 taon, mula nang ipaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng kanyang panaginip, ganito ang nangyari. Anong nangyari? Habang namamasyal si Haring Nebukadnezar sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia, anong nangyari? Sinabi niya, talagang makapangyarihan ang Babylonia. Yun ay pagmamay-ari ko. Ang Babylonia, ang itinayo kong maharlikang bayan. Wow, ang yabang. Amen? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. Wow. Ang galing. Yabang. Anong kasunod na verse? 32 o 31. Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita
May tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebukadnesar, makinig ka. Binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Ano mangyayari? Tingnan po natin. Itataboy ka mula sa mga tao at maninirahan kang kasama ng mga hayop sa gubat. Kakain ka ng damo na parang baka. Pagkatapos, sa 7 taon ay kikilalanin mo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Kasunod, nangyari nga agad kay Nebukadnesar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya mula sa mga tao at kumain ng ng damo na parang baka. Palaging basa sa hamog ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila at ang kanyang kuko ay parang kuko ng ibon. Alam niyo kung ano nangyari kay Haring Nebukadnesar? Ito ang naging itsura niya. Ayan. Ang dating mayabang na hari, ang dating nagmamalaki na dahil sa kanyang kapangyarihan at karangalan, kaya niya na itayo ang Babylonia, ganito ang ginawa ng Panginoon. Amen? Ang tagal. Hallelujah. 7 taon siyang pinaranas na ganyan. Ang kinakain niya, damo. Samantalang tao siya. Tapos ang kuko niya, kita nyo? Ngayon, ano nangyari? Nagsisi siya. This is a wake-up call sa mga mayayabang. Huwag kang magmamalaki sa Panginoon. Ano nangyari nung nagsisi siya? Tinampon ninyo. Pagkatapos ng 7 taon, lumipas ang pagsasakripisyo, paghihirap, at pagtitiis ni Haring Nebukadnesar. Ano nangyari? Ako si Nebukadnesar, ito na, nagising na, ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matino. Hindi pala matino ang isip niya kapag ka nagyayabang. Kaya pagka medyo nagyayabang ka, hindi matino isip mo. Hello? Amen? Kaya pag medyo mayabang-yabang ka, nasisiraan ang bahay dito. Hindi matino. Ito, sabi dito, nanumbalik ang matino kong pag-iisip. Kaya pinuri ko at pinarangalan ng kataas-taasang Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Wow, grabe na ngayon. Puro Panginoon ang itinataas niya. Kasunod, baliwala ang tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Samantalang nun, wala daw siyang kakumpara. Siya daw ang pinakamakapangyarihan. Ay ngayon, ang Diyos na. Kasunod, ginagawa niya ang nais niya. Sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa, walang makatututol o makakahadlang sa Kanya. Pero yun, natauhan siya. Yung dating medyo nababaliw o nahihibang, naging matino. Kasunod na verse, sabi diyan, nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din sa akin ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at tagapayo at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Binigyan uli ng pagkakataon ng Panginoon. Sa lahat ng gustong bigyan ng pagkakataon ng Panginoon, palapakan mo ang Diyos. Kailangan ano? Maging matino. Ang ano? Ang isip. Hello? Amen? Anong kasunod? Kaya ngayon, pinupuri ko at pinaparangalan ang hari ng langit. Dahil matuwid at tama ang lahat niyang ginagawa at ibinabagsak niya ang mga nagmamataas. Sometimes God will give you a wake-up call kasi nagmamayabang ka na. Amen? I hope. Nagising tayo. Baka
Mahirap, 7 taon? Wag Lord, 7 taon, wag. Amen? Pangatlo, bibigyan ko pa kayo isa pa. Pangatlo, God's wake-up call to Peter. Kilala niyo si Peter? Isa ring may kaibangan to eh. Amen? Bakit ko sinabing mayabang? Kasi, tanyo ha, after the Last Supper, Jesus predicted that Peter would deny Him 3 times. Ang sabi, kumakain sila, no? Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, meron sa inyo dito na itatatwa ako ng 3 beses. Tapos ang sabi doon, sabi dito, Peter would deny Him 3 times. That very night before the rooster crowed. Sinabi na niya, Peter, i-deny mo ako ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Anong sagot ni Peter? Tinampon ninyo. But, Peter is strongly protested. Hindi! Lord, hindi mangyayari yan. Declaring he would never deny Jesus even if it meant dying with Him. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo ikakaila. Hindi ko kayo itakaila. Mamatay, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kaya makuha. Ang yabang. Ang yabang, ano? Despite his strong conviction, Peter did indeed deny Jesus 3 times in the courtyard after Jesus' arrest. Kaya mahirap magsalita ng tapos eh. Huwag kang magyayabang. Kaya ano ang God's wake-up call kay Peter? Eto na. Nung namatay na ang Panginoon, nabuhay na magmuli, nagpakita ngayon ang Panginoon. Ipinaalala sa Kanya. Ito, tinan niyo po ninyo. John 21:15-17. Pagkakain nila, itinanong ni Jesus si Pedro. Si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang sagot ni Pedro, tingnan nyo ha? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Unang tanong, sumagot. Kasunod, muli siyang tinanong ni Jesus. Pangalawa na to, di ba? Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Una, batang tupa. Ngayon, alagaan. Pakainin yung batang tupa. Ngayon, alagaan ang mga tupa. Pangatlong ulit. Ilang beses nagkaila si Pedro? 3. 3 rin ito. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. That is God's wake-up call na muli siyang kinausap ng Panginoon. At ipinaalala niya, ay, 3 beses ko nga palang ikinaila ito. Ngayon, sinubok siya ng Panginoon. Kaya at that time, alam niyo kung anong ginawa ni Peter? From the start, he go to preach the gospel of the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. And until his very last breath, kahit pabaligtad siyang ipinako, hindi siya nawala sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Pang-4, panghuli. God's wake-up call. Kanino? To the rich young ruler.
Alam niyo itong rich young ruler, mayabang din eh. Alam niyo kung bakit mayabang? Tingnan niyo po ha. Ito, basahin natin. Luke 18:18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Nagtanong siya. Mayaman siya eh. Mayamang ruler. Panginoong Jesus, guro. Mabuting na guro. Ano po ang gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, okay, sige, ganito ang gawin mo. Sundin mo ang 10 utos. Nagyabang yung batang ito. Nagawa ko na lahat yan, Panginoon. Ultimong 1 hanggang 10, nagawa ko lahat yan. Ano pa? Yabang. Ito ang sagot ng Panginoon. 22. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anong kulang? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Ano sabi niya? O sige, sa tingin niyo nagawa niya talaga yung 10 utos? Ipagpalagay na nagawa niya. Kaya lang hindi umibra sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sige, ginagawa mo na pala. Sige, ang gawin mo na lang, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Saka ka sumunod sa akin. Ngayon, ano ang naging response nung mayaman? Ito. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napaka yabang. Yabang, yaman. Pinagsama, yabang at saka yaman eh. Napakayabang man. Amen? He did not respond to the call of God. Nagtapos ang buhay niya, hindi siya tumugon. Sa tingin niyo, ligtas siya? I don't think so, but for sure. Kasi hindi siya nag-response. Now, this is the last. You need to choose and respond to God's wake-up call. Ang kailangan natin, mga kapatid, piliin mo at mag-response ka to God's wake-up call. Why? He is calling you to be a man who lives in conviction, not inconvenience. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay ka na mayroong conviction sa puso mo. Hindi yung convenient ka na lahat meron ka. Katulad ng mayaman. Akala niya okay na. Pero ito, sabi ng Panginoon, wag. Dapat mabuhay ka ng may conviction na sumusunod sa calling ng Panginoon. At alam nyo, isa sa nakita ko sa Bible na napakagandang pamilya na sumunod sa Panginoon is none other than but Joshua. Lahat ng tatay magsabing amen. Lahat ng tatay magsabing amen. Amen. Parang hindi lakasan natin. Lahat ng tatay magsabing amen. Amen. Ayan, lalaking-lalaki na. Alam niyo kung ano sinabi ni Joshua? Tingnan po ninyo. Joshua 24:1-2. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel. And they presented themselves before God. Now, verse 2. Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says. Anong sabi? Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worship other gods. Pinaalala niya. Natatandaan niyo ba si Abraham at maging lahat sila
Sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Now, in verse 14, tingnan po ninyo. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Ngayon, sabi niya, matakot kayo, paglingkuran nyo ang Panginoon at inyong itapon ang anumang mga Diyos-Diyosan ninyo o mga ancestor na Diyos-Diyosan. Anong sagot? Verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, of the gods of Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Isang matapang na ama ng tahanan ang tumayo. At merong paninindigan to choose to serve the Lord. Ano ang makikita ninyo dito? Una, the choice is intentional. Yung kanyang choice, intention niya talaga na piliin yun. Choose for yourself, sabi doon. It is not an accidental na pagpili. You need to decide for your own. Bilang tatay, bilang ulo ng iyong pamilya, o maging sa mga ina o sino man, you need to decide to choose to serve the Lord. It is intentional. Second, the choice is urgent. Pag sinabing urgent, hindi bukas. Kasi baka bukas wala ka na. Hello? Alam mo ba kung bukas buhay ka pa? Ngayon pa lang. Now is the day of salvation. Now is the day of your decision. Kaya it is an urgent choice. Choose for yourselves this day. Sabi niya, this day. That means the time is now. Ang tanong ko sa inyo, ngayong araw na ito, ano ang magiging pipiliin mo? Pangatlo, the choice is unavoidable. Hindi mo po pwedeng itong iwasan, kapatid. Pipili at pipili ka. Either you will not serve or you will serve. Why? Sabi doon, the day whom you will serve. Pipili ka kung sino talaga ang paglilingkuran. Because in Matthew 6:24, no one can serve two masters. Mga kapatid, hindi ka po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pipili at pipili ka. And that is unavoidable. Hindi mo po pwede itong hindi mo ito po pwedeng iwasan. Pipili ka. Ngayon, nakadesisyon sa'yo kung alin talaga ang pipiliin mo ngayon. And your future is stake on your decision. Yung pang-apat, ang choice na ito is generational. Yung pipiliin mo is makakaapekto sa mga lahi mo kapag pinili mo na maglingkod sa Panginoon. Why? Sabi ni Joshua, as for me and my house, your kids' future is at stake. Nasa panganib. Kapag ang pinili mo ay hindi maglingkod sa Panginoon, tiyak ang mga darating pa. Baka 1% na lang ang iba maglilingkod, pero lahat malimit, hindi maglilingkod. Now, what will be our action now? Ano po ang gusto niyo maging action ngayon? Basahin natin yung huling verse na sinabi ni Joshua. Sumagot ang mga tao
wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon. Wow! Yun yung kausap ni Joshua. At maglingkod sa ibang mga Diyos. Kasunod, ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang dinaraanan natin. Sinabi nila ang kabutihan ng Panginoon. Verse 18, itinaboy niya ang mga Amoreyo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito, kaya maglilingkod din kami. Ito na sabi nila, nakitulad kay Joshua. Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon dahil siya ang Diyos namin. Wow! Kasunod, 19. Sinabi ni Josue sa mga tao, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil siya'y banal na Diyos at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babaliwalain ang pagre-rebelde at mga kasalanan ninyo. Verse 20, kapag itinakwil ninyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay mabuti siya sa inyo. It is not the character of God na mabuti siya noon, kaya okay lang kahit magpatuloy ako na gumawa ng mali. No. He is a faithful God, but He is also a rightful judge. Anong sabi niya ngayon? Pero, sumagot ang mga tao kay Josue, sige, maglilingkod kami sa Panginoon. Aba, kasunod, sinabi ni Josue, kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili ninyo na pinili ninyong paglingkuran ang Panginoon. Sumagot sila, oo, saksi kami. Ang tatapang nitong mga taong ito. Ngayon, verse 23, pagkatapos sinabi ni Josue, kung ganon, itakwil ninyo na ang mga Diyos-Diyosan ninyo at paglingkuran nyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Amen? Yun ang ang challenge ngayon ni Joshua. Verse 24. Sumagot ang mga tao, paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos at susundin namin ang mga utos niya. What is the challenge of Joshua? He said, what? Prove it! Kung talagang gusto mong paglingkuran ang Panginoon, prove it! Paano malalaman kung totoo nga na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon? Balikan natin yung verse. Verse 23, now, then, throw away the foreign gods. Throw away your idols that are among you and yield your hearts to the Lord. Ano ang ipinatatamon? Ano ang pinaaalis ng ating Panginoon? The gods of Egypt in your life. What is the gods of Egypt in your life? The gods of the gods of your past is the gods of Egypt. Nadala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Hello. Nung dating nakakilala ka sa Panginoon, meron kang bagay na iniingatan na iyong iniwanan. And now, ang sabi ng Lord, iwanan mo na yan kung dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Your old values, your old lifestyle, throw it! Alisin mo na! Because that is a gods of Egypt. That is a God of your past. Alisin mo. Ang tanong, ano ang mga values natin? Hanggang ngayon ba, mag-iinom ka pa? Brother Dennis, soft drinks na lang. Brother Dennis, red wine na lang.
Paano si black level? And the red level? O anumang level ang gusto mo? Throw it. Hello? Parang may kinakausap ang Lord. Throw it. Chismosa ka. Dati. Ngayon, chismosa ka at marites pa rin hanggang ngayon. Throw it. Throw it. That is the God of Egypt in the past. Mayabang ka pa rin. Daladala pa rin ngayon. Throw it. That is the God of Egypt. Matigas pa rin ang ulo mo. Sinungaling ka. O anumang values na dati, iwanan nyo na. And second is the gods of the Amorites. And what is the gods of Amorites? The gods of your culture. This is the corrupt value system of the world. Napilit na umaalipin sa'yo. Tinatawag ka ng Panginoon, pero Lord, wag muna kasi meron pa akong iniipong mansyon. Wag muna, Lord, kasi hindi ko maiwanan si second partner ko. No, Lord, kasi masahirap ang buhay dito. That is a culture and corrupt values of this world. Anong sabi ng Colossians 3:5? Put to death. Put to death. Therefore, the evil desires at work in you. Meron palang nag-work in you sa buhay mo. Na ano? Work evil desires. Amen? Such as sexual immorality, indecency, lust, evil desires, covetousness, and greed, which is idolatry. This is God's wake-up call to you today. Throw the gods of Egypt. Throw the gods of Amorites. Throw the value system of this world na umaalipin sa'yo. Throw the past sins na iniwanan mo na pero binalikan mo at patuloy mong hinahawakan ngayong umagang ito. Mga kapatid, pwede mong kausapin ng Panginoon ngayong umagang ito. Maring naiisip mo, kapatid, bakit may karamdaman ako? Bakit parang ang gulo ng buhay ko? Bakit parang hindi ko makita yung kapayapaan? Bakit ang gulo-gulo ng puso ko at isip ko? Bakit parang may kulang sa akin? Bakit parang may bagay na gusto kong gawin na hindi ko magawa? There is a God's call right now, brothers and sisters. Kinakausap ka ng Panginoon. Maaring ginigising ka na because this day is the day. This is the Kairos time of your life. Kinakailangan ka mag-response. Kinakailangan now na, magbago na tayo, mga kapatid. Because the Lord is asking you right now, sons and daughters, I have a plan for you. I have a purpose in your life na dapat mangyari sa buhay mo. Huwag kang tumakas. Huwag kang lumayo. Huwag kang umiwas. This is the day. This is the day to wake up. Wake up! Because God is calling you. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid? Sa oras na ito, kausapin nyo ang Panginoon. Kausapin nyo ang Panginoon. Hallelujah. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. This is the day of your salvation. This is the day of God's wake-up call. I hope today, hindi ka aalis sa lugar na ito na kagaya ng dati.
kundi aalis ka sa lugar na ito, that this is the day you will respond to God. Lahat na nangyayari sa mundo, lahat ng nangyayari sa buhay mo, ginigising ka na ng Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! We praise you, Jesus. Let us pray to God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala po ako, Panginoon, na nagaganap na mga pangyayari sa mundong ito is your wake-up call to the people. Subalit maliwanag ang iyong mga salita na hindi talaga magigising ang mga tao na walang Diyos sa kanilang mga puso. But there is a wake-up call for the believers of Christ. Kaya pala kami nakakaranas ng karamdaman, ng paghihirap, ng para bang may hungkag sa puso namin, may kulang. Para bang walang kapayapaan ng aming buhay. Para bang laging may problema. Para bang parang may mga bagay na hindi ko kayang gawin. Dahil pinipilit kong gawin ang kalooban ko. Subalit ngayon, Panginoon, sinabi mo na meron kang plano sa amin. May purpose ang buhay namin kung bakit kami naririto. Kaya Lord, tumutugon po kami sa iyo. Tumutugon kami sa iyo ngayong umagang ito. Ayaw naming mapatapon ang aming buhay, masira. Paglaruan ng dyablo. Kundi ang hiling namin, Lord, sakupin mo kami. Sinusuko namin sa iyo ang aming po mga buhay. Hayaan mong mangyari ang iyong kalooban. Mangyari ang iyong purpose. And your calling to my life, Lord. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kausapin mo ang iyong mga anak. Nawa, this day is a day of revival in our lives. This day is a day of awakening. The day of spiritual awakening. Na ipakita namin sa iyo that we want to follow you. We want to trust you with all our heart. Selyuhan mo sa puso namin ang iyong mga salita. At daladalahin po namin ito hanggang sa mga personal naming buhay na palagi mong ipaalala sa amin na may purpose, may plano ka sa amin na dapat naming gawin at sundin. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa araw na ito. Pagpalain mo ang aming pamilya kagaya ni Joshua na nagsabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." Let the Father right now magdesisyon na maglingkod sa iyo. Not only the Father, even the Mother, at maging ang mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan, ay maglingkod sa iyo. Salamat po sa iyong mensahe ngayong umagang ito. Nawa, ito, Panginoon, ay maging aming wake-up call ngayong araw na ito. Salamat po, pagpalain mong iyong mga anak. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody says, Amen and Amen.